Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Gadiel Castro Mayor ng CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin sa Deuteronomy chapter 3 verse 3 to 11 na pinamagatang Israel defeats Bashan. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa miksing panalangin. Aming Diyos Ama, patuloy kaming ipapasalamat sa araw nito na mulit mag-aaral kami ng inyong salita. Patuloy kaming pangunahan ng inyong banal na Espiritu at patuloy kang mangusap sa amin. Patuloy mo kami, Lord, bigyan ng karunungan at kaalaman at magsilbing kalakasan itong pag-aaralan namin sa aming pang-araw-araw na kakaharapin sa buhay. Patuloy namin dinadalangin ang lahat ng ito. May papurit pasalamat sa tayong pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating babasahin sa Deuteronomy chapter 3 verses 3 to 11, pinamagatan Israel defeat Bashan. Sa verse 3, sa tulong ni Yahweh natalo nga natin si Haring Og at ang buong Bashan. Wala tayong itinirang buhay, isa man sa kanila. Verse 4, nasakop natin ang 6 na po nilang lungsod sa Argob, ang buong kaharian ni Og sa Bashan. Verse 5, ang maraming malilit na nayon at ang malalaki nilang lungsod na napapaligiran ng pader. Verse 6, tulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Hesbon, nilipol natin sila pati mga kababain at mga bata. Verse 7, ang itinira lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Verse 8, nasakop natin sila noon ang lupain ng 2 haring Amoreo, ang lupain nila sa silangan ng Jordan mula sa ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Verse 9, Sirion ang tawag ng mga taga-Sidon, sa bundok ng Hermon at Senir naman ang tawag doon ng mga Amoreo. Verse 10, nasakop din natin ang mga lungsod sa matataas na kapatagan, ang buong Gilead, ang Bashan hanggang Salka at Edrei na pawang sakop ni Haring Og. Verse 11, si Haring Og lamang ang natira sa mga taga-Ephraim. Ang kabaong niyang bato ay 4 na metro ang haba at 2 metro ang lapad. Ito ay nasa lungsod ng Raba sa lupain ng Amon hanggang ngayon. Salamat sa Diyos sa pagkakabasa. Ito makikita natin na kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa ating Diyos, kaya ng Diyos talunin ang lahat ng ating mga takot at pangamba sa buhay. Ano man ang ating kakaharapin sa buhay, kung tayo ay magtitiwala at mananampalataya sa Kanya ng lubos, napagtatagumpayan natin ito. Kung noon ang mga Israelites ay ginagabayan at sinasamahan ng ating Diyos sa kanilang mga laban, gayon din sa panahon natin. Gaya na sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Makikita natin sa binasa natin na papaligiran ng mga pader at maraming bayan o lungsod ang nasakop nila. Marami din silang nasamsam na mga hayop at ari-arian. Sa verse 11, pinakita din dito yung sukat ng kabaong bato ni Haring Og na kung gaano siya kalaki o kataas na tao. Alam naman natin na walang imposible sa ating Diyos kung paano si David ay tinalo niya si Goliath. Kaya anuman ang pader o ang gaano mang kataas ang ating kinakaharap, ang ating takot, ipagpaubaya natin sa Diyos, tayo magtiwala at manampalataya sa Kanya na kaya niyang gawin ang lahat, anumang gaano mang kalalaki ang ating kinakaharap. Bilang sa ating application, ating pang-araw-araw na hamon sa buhay, dapat tayong magtiwala ng lubos sa ating Panginoon, manampalataya tayo ng buo, walang alinlangan sapagkat batid ng Diyos ang mga nangyayari sa atin. Tayo patuloy na sumunod sa kalooban niya at patuloy natin saliksikin ang mga salita niya upang maging gabay natin ito sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa at desisyon sa buhay. Kung patuloy tayong aasa at magtitiwala at patuloy na mananampalataya sa ating Diyos, hindi niya tayo bibiguin anuman ang dumating sa ating buhay sapagkat alam natin ng ating Diyos ang ating sandigan. Samahan niyo po ko muli sa ating closing prayer bilang pasasalamat sa maiksing ating napag-aralan. Aming Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa binigay mong salita sa amin na anuman ang aming kaharapin, mataas man ang mga pader, malalaking tao o sino pa yan, basta't ikaw ang kasama, hindi kami dapat matakot. Basta't patuloy kami magtitiwala, patuloy kami mananampalataya at ng buong buo at alam namin papagtatagumpayan namin to. Patuloy namin dinadala ang aming bansa, Panginoon. Patuloy mong
magbuklo rin ang inyong pag-ibig, magkaroon ng banal na takot sa inyo, Lord. At pangunahan mo ang mga leader na siya nagpapasya, nawa ikaw ang saliksikin ang kalooban mo at ang hindi ang aming mga kagustuhan. Patuloy mo i-bless ang aming mga pinuno, maging kaming mga mamamayan na patuloy na naglilingkod sa iyo. Patuloy namin silang dinadalangin at pinapaubaya sa inyo, Lord. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. God bless.